Kamusta? Naisip niyo na ba kung ano talaga ang sikreto sa isang totoong masayang buhay? Kasi ngayon, may pag-uusapan tayong mga sikreto tungkol sa happiness na galing mismo kay Jesus. Ang tawag dito, the Beatitudes. At promise, talagang kakaiba to sa iniisip ng karamihan. Halimbawa, kung tatanungin kita ngayon, ano sa tingin mo ang magpapasaya sa'yo? Baka isipin mo, di ba, yung pagkakaroon ng maraming pera, o kaya maging sikat, o yung laging panalo sa lahat ng bagay. Ganyan kasi ang madalas na sinasabi ng mundo. Pero si Jesus, iba ang sagot niya. Tingnan nyo tong pagkakaiba. Ang sabi ng mundo, maging mayaman at laging number one. Pero ang turo ni Jesus, maging dukha sa espiritu at maging maamo. Ang layo, di ba? Parang binaliktad niya lahat ng alam natin. So halika, alamin natin kung bakit at kung anong ibig sabihin ng lahat ng to. Okay, simulan natin sa unang sikreto. Ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba. At teka, hindi to tungkol sa pagiging mahina ha, tungkol to sa pag-amin na, hey, okay lang palang humingi ng tulong. Mapalad ang mga duha sa espiritu, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Ano kayang ibig sabihin ng duha sa espiritu? Unang-una, hindi to tungkol sa pera, okay? Ang pagiging dukha sa espiritu ay yung pag-aamin na, uy, hindi ako perfecto, alam nyo yun? Parang kapag nahihirapan ka sa math homework, imbes na magpanggap na alam mo lahat, lalapit ka sa nanay o tatay mo para magpatulong. Ganon din sa Diyos. Sinasabi mo lang na, hindi ko po kaya to ng mag-isa, kailangan ko ng tulong nyo. Para mas maintindihan natin, tingnan nyo tong kwento. Yung Pariseo, sobrang yabang. Sabi niya sa Diyos, salamat at hindi ako katulad ng iba. Pero yung publikano, inamin niyang hindi siya perfecto at kailangan niya ng awa. Sino kaya sa kanila ang pinagpala? Siyempre, yung mapagkumbaba. Kasi kapag mayabang ka, parang sinasaraduhan mo yung pinto para sa tulong ng Diyos. Pero kapag mapagkumbaba ka, binubuksan mo yung pinto ng sobrang lawak. Sige, punta naman tayo sa pangalawang sikreto. At ito, iso na namang turo na parang baliktad. Paano raw makakahanap ng ligaya sa gitna ng kalungkutan? Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila ay aaliwin. Ang weird pakinggan, no? Paano ka naman magiging mapalad o blessed kung malungkot ka? Kasi may dalawang klase ng kalungkutan na tinutukoy dito. Yung una, yun yung lungkot pag alam nating may nagawa tayong mali. Yung pagsisisi. Yung pangalawa, yun yung lungkot na dala ng mga hirap sa buhay. Sa parehong sitwasyon, ang pangako ni Jesus ay may darating na aaliw sa'yo, may magko-comfort sa'yo. At alam nyo, ang ganda ng pagkakumpara dito. Ang mga pagsubok daw sa buhay natin ay parang mga gamit ng Diyos para pakinisin tayo. Isipin nyo yung isang mamahaling bato o brilyante. Di ba kailangan pa yung ikat at ipolish para lumabas yung totoong kislap niya? Ganun din daw tayo. Hinuhubog tayo ng mga pagsubok para lumabas ang ating tunay na ganda. Ngayon, para sa pangatlong sekreto, ang pagiging maamo ay tunay na lakas. Kasi 'di ba, madalas kapag sinabing maamo, ang naisip natin mahina. Pero ipapakita ni Jesus na, teka, iba pala. Sabi niya, mapalad ang mga maamo. Napakasimpleng pakinggan pero sobrang lalim pala ng ibig sabihin. So ano nga ba talaga yung pagiging maamo? Ang pagiging maamo, hindi yan ibig sabihin na magpapaapi ka. Ito ay lakas na nasa ilalim ng kontrol. Gets? Halimbawa, may nakaaway kang kaibigan, imbis na sumigaw ka at gumante, pinipili mong kumalma at makipag-usap ng mahinahon para maayos ang gulo. Yun ang tunay na lakas. At kung naghahanap tayo ng pinaka-perfect na example, walang iba kundi si Jesus. Isipin nyo, nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa buong universe, pero pinili niyang maging mapagkumbaba at maglingkod sa iba. At yung kababaang loob niya, na may kasamang lakas, yun ang dahilan kung bakit ang dami-daming taong napalapit sa kanya. So itong tatlong bagay na to, yung pagiging mapagkumbaba, pagtanggap sa kalungkutan, at yung mahinahong lakas, kapag pinagsama-sama mo, yan ang bumubuo ng isang bagong paraan ng pamumuhay, ang buhay sa kaharian ng Diyos. At alam nyo, marami pa yan. Sabi rin ni Jesus, mapalad ang mga maawain sa kapwa, yung mga taong laging nag-aayos ng gulo, yung mga may malinis na puso, at yung mga laging gustong-gustong gawin ang tama. Lahat yan parte ng masaya at pinagpalang buhay.
So ano ba tong kaharian ng langit na laging nababanggit? Hindi ito isang lugar na may palasyo at trono. Ito ay isang spiritual na kaharian, yung pakiramdam ng pagmamahal, grasya at kapayapaan ng Diyos na pwedeng-pwede nang magsimula sa loob mo. Ngayon din. Kaya heto na ang tanong ko para sa'yo. Sa lahat ng mga sekretong ito na medyo nakakagulat, alin dito ang kaya mong subukang gawin ngayong linggo? Yung pagiging mapagkumbaba? Yung pagganap ng comfort kahit mahirap? O yung pagpapakita ng lakas sa mahinang paraan? Isipin mo yan.